Good day, everyone. I am Dr. Maria Leonora Villaruz, a pediatrician, neonatologist, and the current chairperson of the Mother Baby Friendly Hospital Initiative Committee. Breastfeeding remains the gold standard in infant nutrition, providing a uniquely tailored source of nourishment that supports optimal growth, development, and immunity. Human milk, as we know, is a dynamic bioactive fluid rich in essential nutrients, antibodies, and protective factors that not only sustains life but also reduces the risk of infections and chronic diseases in both infant and mother. Beyond its biological benefits, breastfeeding fosters a profound maternal infant bond and contributes to long term public health outcomes. Despite its well established advances, challenges in initiation and continuation persist, underscoring the need for consistent education, support, and advocacy for healthcare professionals. In this video, we will revisit the fundamental principles of breastfeeding. We will also address the common barriers and highlight evidence based strategies to support mothers in achieving successful and sustained breastfeeding. Again, I am Dr. Maria Leonora Villaruz, the chairperson of the Mother Baby Friendly Hospital Initiative Committee, and I welcome you to JRRMMC. Welcome mga kawani! Ako si Dr. Den Luis Saira de Leon ng Department of Pediatrics. Ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center ay isang mother-baby friendly hospital. Kalakip nito, mahalagang maunawaan natin ang kahalagahan ng breastfeeding. Walang makakapantay sa gatas ng ina, lalo na ito'y napakahalaga sa unang 1,000 days ng isang sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamahusay na pinagmumulan ng nutrisyon mula sa pagkapanganak hanggang sa ikalawang taon ng buhay. Ito ay nagbibigay ng sapat na sustansya at antibodies na kailangan ng sanggol upang maging malakas at may panlaban sa impeksyon. Ito rin ang nagsisilbing unang bakuna ng sanggol at nakakatulong na mas matibay na ugnayan ng ina at ng anak. Para sa sanggol, ang breastfeeding ay nagbibigay ng kumpletong nutrisyon, fats, carbohydrates, proteins, vitamins, minerals at tubig. Pinoprotektahan din nito laban sa mga sakit tulad ng pneumonia, pagtatae, allergies at obesity. Bukod dito, nakakatulong ito sa paglinang ng talino habang lumalaki ang bata. Para naman sa mga ina, ang breastfeeding ay nakakabawas ng panganib sa ovarian cancer, breast cancer at diabetes. Nakakatulong din ito sa pagbabalik ng tamang timbang at nakakabawas sa tsansang magkaroon ng osteoporosis sa pagtanda. Ngunit, may mga hamon din ng breastfeeding. Halimbawa, paano kung kakaunti lang ang gatas? Sa unang araw, ang tiyan ng sanggol ay kasing liit lamang ng isang kalamansi at may kapasidad ng 5 hanggang 7 milliliters. Habang lumalaki ang sanggol, lumalaki rin ang kapasidad ng kanyang tiyan. Umaabot hanggang 80 hanggang 150 milliliters sa loob ng isang buwan. Kasabay nito, nadaragdagan din ang produksyon ng gatas ng ina. Mahirap ba o masakit ang pagpapasuso? Maaaring may kaunting discomfort sa simula, ngunit ito ay panandalian lamang. Subukan ang iba't ibang posisyon upang maging komportable ang paghakab. Sa tamang paraan, hindi ito dapat masakit. May iba't ibang breastfeeding position tulad ng laid back, cradle hold, cross cradle hold, football hold at side lying position na makakatulong depende sa pangangailangan ng ina at ng sanggol. Para sa ligtas na breastfeeding, mahalagang maghugas ng kamay bago at pagkatapos hawakan si baby. Hindi kailangang hugasan ang dibdib bago magpasuso. Pwede bang mag-breastfeed kahit nagtatrabaho na? Oo naman. Ang trabaho ay hindi hadlang sa pagbibigay ng tamang nutrisyon. Sa ilalim ng Breastfeeding Promotion Act o RA 10028,
May karagdagang 40 minutes lactation break ang mga breastfeeding mothers. Pwede rin bang mag-breastfeed in public? Oo, maaaring magpasuso kahit saan, lalo na sa mga ligtas at malinis na lugar tulad ng breastfeeding lounges. Sa ating institusyon, may 3 silid pasuso na matatagpuan sa OB ward, neonatal ICU at outpatient department. Dito, sinisigurado natin ang isang ligtas, komportable at suportadong kapaligiran para sa bawat ina at bawat sanggol. Ang Philippine Milk Code o Executive Order 51 ay batas na nagpoprotekta sa kalusugan ng ina at sanggol. Layunin nitong itaguyod ang breastfeeding at kontrolin ang marketing ng breast milk substitutes. Mahigpit na ipinagbabawal ang promosyon ng formula milk, pamimigay ng samples at pagbibigay ng insentibo sa health workers. Bilang healthcare providers, tungkulin natin magbigay ng tama at walang kinikilingang impormasyon at suportahan ang pagpapasuso. Kasunod nito, ang Republic Act 7600 o Rooming In at Breastfeeding Act ay nagpapalakas ng aktwal na breastfeeding sa ospital. Sa rooming in, magkasama ang ina at sanggol upang masimulan agad ang pagpapasuso. Itinataguyod nito ang eksklusibong breastfeeding sa unang 6 na buwan at pinagpapatuloy hanggang 2 taon o higit pa. Tinitiyak din ang karapatan ng ina na magpasuso na may sapat na suporta. Magkasama ang Executive Order 51 at RA 7600 na nagpoprotekta at nagtataguyod ng breastfeeding para sa mas malusog na kinabukasan ng bawat bata. Paano kung may pressure gumamit ng formula milk? Tandaan, sapat, tigtas, at mas masustansya ang breast milk. Lalo na sa unang 6 na buwan, hindi kinakailangan ng formula milk sa panahong ito. Ang breastfeeding ay hindi lamang responsibilidad ng ina. Mahalaga ang suporta ng pamilya, lalo na ang ama at ng komunidad. Sa ating ospital, sinusunod natin ang 10 hakbang sa matagumpay na pagpapasuso. Kabilang dito ang pagpapatibay ng hospital policies, pagsasanay ng healthcare workers, antenatal education at skin-to-skin contact pagkatapos manganak. Kasama rin ang pagtuturo ng tamang posisyon sa paghahakab, paggamit ng donor human milk kung kinakailangan, at rooming in upang magkasama ang mag-ina araw at gabi. Itinuturo rin ang breastfeeding cues, pag-iwas sa bote at pacifier, pakikipag-ugnayan sa komunidad para sa tuloy-tuloy na suporta. Lagi nating tandaan, ang gatas ng ina ay walang katulad. Higit sa pagkain, ito ay pagkalinga. Muli, ako si Dr. Den Luis Saira de Leon ng Department of Pediatrics. Maraming salamat.